Ako nga pala si Staff Sergeant Roy John P. Sutumel, 851, 323 Cavalry Philippine Army, assigned sa 1st MEC, Lacan Battalion. Ang ikuwento ko sa inyo ngayon ay ang tungkol sa nangyari effort at saka naitulong ng Armed Forces sa nangyaring SAP 44 noong January 25 ng gabi 2015. Assign kami sa Capitol. Ang platoon leader namin noon si Lieutenant Panimuagan. Bali apat kami na vehicle. January 25 na gabi, Alas 10? Alas 10 ng gabi, nagsimula yung putukan doon sa area ng Mamasapano. Hindi namin alam na encounter pala yun at operation pala yun ng SAP 44. Akala lang namin doon na nakatang-standby kami kasi QRF kami ng brigade. Akala namin noon rido, alas 10 ng gabi. So natulog kami. Tinawagan na yung PL namin, alas 11, mag-prepare daw kami at mag-responde sa encounter pala yun ng SAP 44 doon sa Mamasapano. Yung alas 10 na yun noon dyan, so hindi nyo alam. Kasi kayong pinakamalamit na armor. Hindi nyo alam noon na may operation yung SAP sa area na yan? Hindi namin alam sir na kuwan pala yun sir. Ongoing na operation ng SAP 44 sir na may kukunin sila na hostage doon sir. Pagkatapos doon sir na standby lang muna kami. Nagantay kami ng bababa na message galing brigade na mula 11 hanggang 1 may message na pinalala, on call na kami. Kasi naririnig nyo yung unang mga putukan mga alas 10. Yes sir. So parang noon, di ba dito kasi normal man ang putukan. Yes, may rido. Ang rido, ito yung away ng mga clan dito. Normal lang. So tinulugan nyo dahil hindi nyo naman pala alam na may operation. Ganun ba yun? Yun sir, natulog kami sir kay unang putok kasi madalang lang. Pero nung kinalaunan, malalakas na mga putok na. Mga 2-3, parang 50 na pumuputok. Monitor namin, akala namin, rido lang ng mga bawat clan. Pero pagdating ng 11, nakatanggap na yung PL namin ng tawag galing sa brigade na mag-alert na kami kay ginamonitor nila kung saan nanggagaling yung putok. Mga banda alauna, on call na kami. Pag 1:30, nagantay na lang kami kung noon na namin pala nalaman, may mga humors na pala na encounter pala yon ng operation pala ng SAP 44 yun. So doon nyo palang nalaman na yung alauna na. So nagsimula sila alas 10, so 3 oras sila nagpupukpukan na. Alauna nyo palang nalaman na SAP pala yung unit na napapasabak yes, na. SAP 44 sir, at saka yung initial na info namin doon sir, yung seaborne nila sir, unti-unti na napipin down, kaya doon sir, alauna nagantay na lang kami ng call sir. Bali alas 3 ng 3:30 ng umaga sir, pinamove na kami sir. Bali 4 kami na vehicle mula Capitol papuntang Tucanalipaw sir. Mag-link up kami doon sa Tucanalipaw ng 3:30 ng madaling araw. Paki-explain mo nga, 'di ba, doon nangyari yung sa 44 yung Tucanalipaw, 'di ba? Paki-explain mo nga yung terrain na yon. Diyan. Yung terrain doon, pumunta kami ng Tucanalipaw, kasama namin yung isang section ng 61st DRC. Mahirap yung terrain papasok doon. Ang terrain kasi doon, kabilaan, puro ilog. Ang nandoon kasi na nag-operate daw, SAP, hindi namin malaman, initial kasi ang report lang sa amin, tulungan sila na makuha yung nag-ooperate na tropa doon ng SAP. Kasi napindaw na daw yung isang company nila doon. Kaya pagdating namin doon sa area doon, nag-brief yung ground commander doon sa amin kung anong tasking namin. Pero actually, ongoing pa lang pa yung firefight doon, nang papasok pa lang kami doon. Parang hinarang na kami ng mga pulis doon na, pero pakilala kami na kami yung nag-responde doon sa napupok na tropa nila. Nagkaroon ng briefing. Ang initial kasi doon na kwan,
pin down na talaga sila. Almost mga alas 8 nang dumating kami doon 4:30, alas 5:30 briefing, 5:30 simula na kami ng LDLC. Pero pukpukan pa noon. Kung kuwing pa yung pukpukan, sir. Pero Papasok grabe, pa ang lang kami, haba sir. na noon. Ang haba ng pukpukan na yan. Alas 10 hanggang 4:30 na to. Di ibig sabihin, 6.5 hours na pukpukan Yes, sir. yung ano. Pero ang mahirap kasi, di ba, pareho tayong gera. Dumaan sa gera. Medyo iba yung pukpukan pag gabi talaga eh, di ba? Mahirap, sir, kasi yung kalaban kasi, sir, pagputok dito, takbo doon. Kasi yung terrain pala doon, sir, parang ilog na may kanal siya na may running trenches talaga sila ginawa nila, parang malawak yung terrain na ginamit nila doon, naka Little C, mahirap pasukin. So, iniintindi natin ngayon yung ano, di ba, na okay, pumasok kayo. Yes, sir. Pukpukan pa. Kasi, of course, kuminsan sa media kasi ang nilalabas. Parang totally sila-sila lang. Hindi pala. Hindi, sir, yung kasama namin na 61st Darcy, sir, yun yung kabady talaga namin na pumasok doon, sir, para malihis lang ng landas nila, sir, yung laban doon, sir, kasi may mga blocking force sila, sir, na mahirap pasukin talaga, sir, kasi kabila ilog may pumuputok, hindi mo makikita sila, sir, putok putok mawala, parang may tirinsi sila kan mga ganda talaga, sir. Kasi gabi dito kasi sa atin, lalo na sa army, hindi tayo masyadong pumupukpok pag gabi, lalo na wala pa naman kayong thermal noon, di ba? Dito sa mga ano nyo. So iniiwasan natin kahit papaano yung gabi na bakbakan dahil ang hirap talaga rin, di ba? Yes, sir. And, Mahirap talaga, sir, kasi hindi malalaman kung saan nanggagaling yung putok, sir, gabi. Parang laser lang na dumadaan-daan sa amin. yung mga bala. Yes, sir, mahirap. Pero gaano katindi yung, kasi ang ibig sabihin yung pagpasok nyo, nakasalubong nyo yung blocking force na habang pinupukpok nila yung SAP 44 sa loob, yung blocking force nila yung nabangga nyo na. Yes, sir. Yung blocking force na una namin nabangga doon, sir. Maganda yung position kasi ng blocking force nila. Ang ginawa namin, pinababa namin yung DRC, sila yung bumaba, at least mapasok namin. Inaaliw namin sila, nag-jockeying kami. Pero umuulan ng bala doon, ng 2-3 nila, hindi namin maalam kung saan nanggagaling. Tinamaan yung gulong ng naunang vehicle. At saka yung pangalawa. Tapos bumalik kami ulit, nag-retrograde kami, naggawa kami ng plano ulit na maganda. Para mapasok lang namin at saka ma-recover lang na muna namin yung isang tangke ng SAP. Kasi yung isang tangke ng SAP, muntik na rin mawalop. Ah, so may SAP din na, may sariling tangke rin yung SAP na pumasok. Mayroon, sir. Tapos paano siya muntik ng mawalop? Muntik na siya mamanubiran kasi yun nga, inaaliw lang namin kasi may contact pa kami doon sa kabilang vehicle ng SAP na malapit na daw yung mga kalaban. Kaya ang ginawa namin, nagawa kami ng plano ulit, pinababa namin yung taga DRC namin, naka 61st DRC, yun ang nag-aliw sa kanila para makuha nila yung pansin na kalaban doon para unti-unti naming malapitan yung almost mga 1 to 2 kilometer pa yung 1/2 to 2 kilometer pa yung layo ng tangke ng SAP sa amin. Pero ginawan talaga namin ng paraan para ma-recover lang yun. Kahit Pero ng putok sa daan. Pero yung ano, ibig sabihin pinababa nyo yung 61st DRC para i-entertain. Sa ang term mo kasi aliw. Sige, explain mo nga yung ano ba yung aliw, bakit? Inaaliw namin sila, nag-jockey kami atras abante para yung focus nila ang focus nila hindi na sa amin, doon na sa may DRC. Para ma-recover lang namin muna yung tangke doon ng SAP 44. Kinauluan sa dandahan namin na gano'n, mga past alas 10 na ng 9 to 10 ng umaga, dandahan namin na kuha yung dandahan namin nalapitan yung tangke ng SAP. Pinakatok namin doon sa kuha namin na kasi yung kalaban unti-unti na rin sila umaatras doon papalayo. So ibig sabihin nalapitan nyo yung SAP, mag-isa lang yung kanilang armor? Mag-isa lang yung tangke nila, sir, na komando doon sa pinakadulo ng Mama sa Panong, sir. Na-recover namin sila.
Nung na-recover namin sila, puro ongoing pa yung firefight namin doon. Nung na-recover namin, dahan-dahan kaming umatras. Umatras kasi yung initial na balita doon namin, mga past 11 na ng umaga, yung nangyari noon, madalang na lang yung putok. Yun ang info na naman, initial info na naman lang yun, nawalop na daw yung sa 44 doon sa area. Kaya ang kumanda lang ng ground commander doon ng taga-SAP na hilain lang namin papalayo sa encounter site yung tangke na isa. Kaya dandahan kami nag-atras. Nag-atras kami na para may layo lang. Kasi ang initial na balita kasi doon, sa kabuuan na pumasok ng SAP doon, nawalop na daw sila. Pero nung panahon, alas 11 na yun, pero magbalik nga tayo. Anong oras yung medyo humihina na yung kwan? Ibig sabihin kung humihina na, pinipinising na sila eh. Yun na sir, mga 11 past 11 na sir. Kasi yung pagkasagsaga na unti-unti kami lumalapit sa SAP, malakas pa yung bulto ng putok sa amin. Kasi kami talaga ang intensyon nila na hindi makalapit doon sa SAP ng initial phase 1 nila, na hindi makalapit doon sa tangke nila. Kasi yung natatanggap na namin ng balita, wala na, pin down na daw sila, unti-unti na bumabagsak yung nasa loob. Kaya yung ginawa na namin doon, ang unang namin ginawa, nilapitan namin yung tangke para maialis muna namin doon sa killing zone ng kalaban din, kasi unti-unti silang lalapitan doon sa harapan nila. Pero gaano, ma-estimate mo ba dyan kung gaano kalayo pa yung saan nakikipagpukpukan yung sa 44 ng mga panahon na yon? Sa initial ko na estimate siguro, yung layo nila siguro nasa mga 600 to 900 meters siguro yung initial na layo doon sa papasok kasi yun, pasukin pa yun. Mahirap yung terrain papasok doon sa kanila, sa pinasukan nila, tubig. At saka yung daan doon, makitid, one way lang yung daan doon. Ang source lang talaga na makarating ka doon talaga sa tubig. Pero hindi nyo naman kayang pasukin na may tubig. Hindi makayang pasukin sir, kaya tubig yung paligid doon sir. At saka isa pa sir, yung vehicle namin pag pumasok doon, one dead lang sir. Isang ula na siyang hindi na maka-atras doon sir, kasi yung pando na kasi basa na sir. Basa na yung daanan doon. Hindi kami kapabol talaga doon na makipagkuhanan sa kanila. So, ibig sabihin, na-recover nyo yung B-150 ng SAP, pero yung mga SAP 44 nandun pa rin, pero alam nyo yung mga alas 11 na yun, ibig sabihin 11 hours, alas 10 nagsimula, so halos 13 hours na. Yes sir. 13 hours na sila nakapagpukpukan, humihina na yung, kasi pag humihina na yung ibig sabihin, wala nang resistance galing sa SAP 44. Wala na sir, yung last namin, pag-atras na namin, may nag-coordinate sa amin doon na parang sa kabila na wala na, pin down na daw lahat ang sa 44, parang yung nagkipag-communicate kasi doon yung pulis na kunin yung bangkay talaga doon, pasukin namin ulit na kunin yung bangkay, para may nagtawag sa kanya doon na parang sa ceasefire agreement na wag na daw kaming pumasok doon kasi makapal daw talaga sila doon. Ang ginawa na lang ng ground commander doon, ipahatid na lang yung mga bangkay dito, kaya hindi talaga, ayaw na lang talaga ng mga kalaban nila doon na pasukin sila. Kaya yun, unti-unti nilang inaisa-isa, inahatid-hatid yung namatay na mga SAP. Hinatid sa inyo? Yes sir, doon sa pinagpatukan na lipaw sa line of departure namin sir. Doon nila hinatid pa isa-isa sir. So, sino naghatid? Yung mga kuan din doon sir, mga kagawad yun sir, na mga barangay sir. Kinakarga nila sa mga pugpog sir. Na natin sabi namin, hindi kami aalis dito hangga't hindi buo na 44 yung ihatid dito sa amin. Yun ang sabi ng ground commander namin doon. Kaya yun, unti-unti nilang hinatid. Yung hinatid lang doon na sa amin na mga patay na katawan ng mga taga sa 44, wala na. Puro na nakahubad. Nakasinakay nila sa mga pugpog. Ano ba yung pugpog? Yung cancer, yung kubutan na may makina na cancer, na parang trailer siya. Kung sa amin, sa dialekto namin, trailer siya, pinagkargahan ng mga palay. Parang kuliglig. Yun, ganun sir. So doon, so ang nangyari,
nandun kayo 600 meters galing doon sa mismong ground zero ng SAP 44. Yung mga kagawad ng barangay na yon, inisa-isa na ibiyahe dalhin sa inyo, Yes, yung mga sir. bangkay. Oo, hindi sa isa lang pinabiyahe na pinadala. Tapos nung pagbilang namin, unti-unti sinakay lang sa pugpog, may 7, may siyam, pero karamihan talaga sa mga namatay na sa 44, wala nang damit, puro lahat sila naka-brief, naka-short lang, wala na mga baril, basag yung ulo, wala na, labas na yung utak. Unang yatin sa amin 7, tapos 8, 12, hanggang nung pagkabilang namin doon, kulang ng isa. Nung katapos namin binilang, ilagay namin sa sako bag, pagbilang namin, parang kulang ng isa, sabi ko. Ang pagkabilang namin. Pero anong feeling mo nun na ito hinahatid to 44 to na tao? May foreigner doon? Makulay nito doon. Hindi ko ma-explain sa sarili ko kung anong nararamdaman, galit at saka puot na gusto kong ipagganti. Masakit din sa amin na ganun yung mangyari sa amin. Hindi naman natin hinihingi na kung ganun man mangyari sa amin, napakahirap. Number 1 on mga sasapira, pamilya natin, pamilya na naiwan. May mga anak rin sila, mga bata na maliliit na naulila. Yun ang pinakamasakit, sir, na at saka mahirap na nararamdaman ko doon, sir. So, dahan-dahan ikinarga sa vehicle na 4. Hindi, sir, mayroon silang sa dam ng SAP 44, sir. Doon kinarga lahat, sir. Ang SAP 44 na hinatid doon, sir, na namatay. Isa-isa namin kinarga doon. Bago namin kinarga, tinitingnan namin, sir, kung tropa ba to o hindi. Kasi binubuksan namin, sir. Nung hinatid kasi doon sa amin, sir, puro parang manok lang sila, sir, na inipon dyan. Natulo yung dugo. Parang hindi ko mapil sa sarili ko. Parang ako nakalitaw sa ulap na ganun yung mga kasama namin na walang damit, puro lang naka-short. May mga may tama sa ulo, dibdib. Parang sa part namin na mga naka-uniforme, mahirap talagang tanggapin, pero nandoon na. Nangyari na kasi, hindi ba natin inaasahan yung nangyari na yun. Yung sa tingin mo sa mga tama nila, malayuan yung tama o pininising talaga? Hindi para sa akin, sir, yung mga tama nila na sir, puro malapitan yung mga tama nila, sir. Kaya para yung tama kasi nila, sir, ulo, hindi biyak. Yung ulo kasi niya sintro, malapit ng binaril yun. At saka yung mga tama nila sa dibdib, sir, hindi yun biyak, sir. Malapit lang yung estimate ko kasi yung pagkatama, parang finishing lang na lang lahat, yung karamihan yung tama nila doon, sir. Kasi nadikitan sila siguro, sir. Kasi paki-explain mo nga yung, 'di ba, normally kung malayo yung tama. Sa experience mo, marami ka ng experience kasi. Yes, sir. Kung malayo manggagaling yung bala, anong itsura kung tumama? Kung tumaya kasi yung bala na pagmalayo, ang tama doon, wasak talaga yung parte ng katawan ng tao. Yun kasi yung sa kanila kasi wala, hindi mo makita na talaga na ang kabila niya butas, may malaki yung tama. Wala talaga, parang indikasyon lang na tinusok na lang. Ang tama niya sa harapan at sa likod, yun pa rin. Ganun lang kaliit. So Ibig ganun sabihin, malapitan talaga? malapitan lang yung pagbaril sa kanila, sir. Karamihan nun. Yes, sir, karamihan sa kanila, sir. Puro ganun ang tama, sir. Dibdib at saka ulo, lahat ng karamihan talaga sa kanila. Sa isip ka namin, hindi na to i-counter. Parang nalapitan na sila, nakordon na talaga sila, at saka nahuli na lang. Nahuli na lang. Oo, at saka yun na lang, pinag-finishing sila. Malapitan silang binaril yun, hindi malayuan. Pero meron nag-survive yata sa kanila? Oo, sir. May nag-survive na isa doon. Paalis na ito pa yung maganda. Paalis na sana kami yung tropa namin doon. Doon sa na harboringan namin. Paalis na sana yung tropa. Umalis na sila yung tropa. Yung komando ko, ay yung simba ko, hindi umandar. Naka 500 meters ata sila alis. Hindi umandar yung simba ko. Tapos may narinig akong putok.
isa, dalawa. At ko may encounter pa yata, sabi ko isip ko. Yung ipaandar ko ulit, nag-andar na yung vehicle ko. Tapos yung nandar na vehicle, may pumutok pa ulit. Tapos tiningnan ko sa likod ko, malayuan, almost mga 600 meters ata, may kumakaway. Inantay ko, sabi ko trupa siguro to. Inantay ko. Yung pagkantay ko, nagkaway-kaway siya sa akin, walang damit. Pero may baril siya. Pero yung baril niya, kinakaway-kaway niya. Obvious man sa ating sundalo, pag kinaway-kaway yung baril, whether or enemy o kaibigan lang yun. Kaya inantay ko muna. Inantay ko lumapit ng lumapit, nagsigaw, trupa, trupa, sabi niya. Kaya nagtawag ako sa radyo, sir, hold muna sir kasi may trupa pa na kuan sir na SAP. Pulis ata sir, kasama nila sir. Yung vehicle ng SAP nung narinig yung tawag ko, bumalik. Nung bumalik doon, mga 600 meters, bumalik na sila, bumalik. Ni-recover nila. Trupa nga nila nandoon sa likod ng vehicle namin, pinainom namin ng tubig. So halos nahabol ka niya. Oo sir, nahabol niya. Swerte rin niya na hindi rumandar yung tangke ko. Yun ang indication siguro sir na may trupa pa na iwan. Kasi yung pagbilang ko talaga doon sir, kulang talaga sila lang 43 lang talaga sila. Sabi ko kulang talaga ng trupa na isa. Sabi ko, Hindi, isip bakit ko. sila naging sa 44? Hindi naman namatay, saka na lang namatay na yung isa. Kasi yung sa kuan nila siguro sir, 44 talaga, 44 siguro kung pumasok sir. Pero 43 talaga, 43 yung bilang ko talaga sir. Yung nag-survive na isa, yun ang 44 siguro sir. Tapos may isang nang dahil sa na hindi umandar yung vehicle mo, may na-save na isa sa 44. Yes sir, yun siguro yung indication niya sir na mayroon pang natira talaga. Kasi bilang ko yun talaga 43 eh. Siya siguro yun, sabi ko. Kaya nung minto kami, grabing pasalamat siya sa akin, nagyakap siya sa akin. Kasi umakay sa kuan niya, sa sasakyan ng SAP. At saka nagpaputok siya, inubos na lang niya yung sa magasin niya na natira doon sa Arapur niya. Pinainom mo, Yes sir, yung pagkarating niya sa amin sir, ang sinakyan niya pala sir, yung kuan, yung bisikleta. Bisikleta at saka yung may kalo siya yung pang Muslim sir na puti na nilagay niya sa ulo niya at saka yung damit niya na parang nag-disguise siya sir para makasurvive lang siguro siya. Ano, pakiulit mo. Bike siya sir, bike yung sinakyan niya. Tapos yung kalo niya, kung yung kulay puti na parang patayo na parang uhong. Tapos binilog niya yung damit niya, nilagay niya sa liig niya rin. At saka naka-short lang siya. Naka-short, hindi na mukhang pulis. Hindi sir, hindi talaga siya mukhang pulis sir. Tapos marami siyang sugat. Marami siyang tingin namin nag-survival talaga siya. Marami sa mga galos, pasa. Yun talaga indication talaga siguro na pagkarating na sa likod ng vehicle namin, binigyan ko ng tubig. Grabing pasalamat niya, iniyakap niya ako. Tapos ang pasalamat niya sa akin, dumating yung tropa niya. Sumakay, before sa magsakay, pinaputok niya muna yung baril niya na isang magasin na inaiwan. At saka sumakay siya, sabay umiiyak siya na umakyat doon sa sasakyan ng SAP. Anong nakita mo sa kanya? Takot, pagod? Kasi Bakas na bakas talaga sa mukha niya sir kasi nangingitim na yung bibig niya eh. Ang nabiruan na naisip ko talaga doon, painumin ng tubig kasi wala na. Ang mukha niya talaga parang patay na rin yung balat niya. Naging parang violet na siya. Nung nakainom siya ng tubig, doon parang nakita ko sa kislap ng mata niya na parang maglaban na, parang nag-ignite yung mata niya na malakas ako. Naka-uniforme ko, lalaban kami. Nung nakainom siya ng tubig, doon ko na nakita yung lakas at katibay ng loob. Mga anong oras na yun dyan? Mga 4:20 na sir, 4:20 na ng hapon. Simula kasi na umpisa na alis kami doon sir, pa alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng hapon. Wala kaming kain at saka tubig lang nadala namin. Wala kaming baon kasi biglaan eh. So talagang nagsakripisyo rin kayo para of course, yung kaisa-isang na-save. Kasi kung hindi ka magbibisikleta yon palabas, pero hindi mo alam kung tiwasin din sa paglabas niya. Yung nga sir, pero nakita ko sa sir, kinaway niya yung baril niya. Yung kinaway niya yung baril niya, isa na nung pumasok ng isip ko.
kulang sila ng isa, iba kayo yan na yan, sabi ko. At saka hindi magkawayan at saka magbaril kasi kinaway niya yung baril niya, ginanon niya talaga para sabi niya, trupa to, sabi ko, inantay ko na lang, sabi ko, kay tumatawag na yung platoon leader namin kung bakit daw hindi ako sumunod. Naging anghel na rin siguro ako sa kanya para mabuhay siya siguro siya. Ha. Grabing pasalamat niya sa akin, grabing yakap niya sa akin nung kasi nakita niya na yung tangke ko na lang naiwan doon talaga sa pinangyarihan eh. Nakaalis na yung... Nakalis na yung trupa ng SAP at saka yung trupa namin. Pero lahat ng tangke namin doon, pin down, putok yung gulong. Pin down. Bakit gano'n rin ba katindi yung naabutan yung bagbagan? Binagbagan din kayo binagbagan? Oo sir, umuulan ng parang yung daanan nga doon sir, parang snow yung kuan kasi lahat ng tapo ng bala na doon sa amin, lahat ng putri na doon sa amin. Kaya yung tangke namin doon, walang ligtas doon sa shop nil ng 2-3, yun ang nagpupuan doon. 4 kami na pumasok doon, wala yung 4 na tangke namin doon. Kahit ni isa na lumabas doon, walang maayos na gulong doon. Puro wheel kayo, puro wheel. Sir, puro wheel kami sir, lahat ng kuan doon pumasok. Yung puro kami doon na lumabas, puro kami flat tire lahat-lahat. Dahil talagang binagbagan din kayo, binagbagan na ano. Oo sir, kasi nandoon kasi yung focus na sa amin kasi ayaw nila papasukin talaga yung reinforcement. Ayaw nila gihold, may holding line kasi talaga sila na matibay rin sa kuan. Kaya ang ginawa namin, kasi naririnig naman nila yung kuan sir, yung pukpukan doon na pin down na lahat doon sa loob. Ang itasking lang sa amin, sir, recoverin yung tangke doon sa ng SAP sir, yun ang ikuan na lang sa amin kasi wala na daw talaga. Kasi hindi na sila makontak lahat doon sa loob sir, wala na kong kontak doon sa bawat pumasok na kuan doon. Kung hindi nyo nadikitan yung SAP na B150, talagang tiwas din yun. Oo sir. Yun na yung paupa na yung kuan sir. Nag-wave na naman sila papunta doon sir. Kaya doon kami napalaban talaga ng gusto sir. Kasi yun ang gusto lang makuha ang next nila na target. Kaya doon na lang kami nag-focus kasi wala na mag-contact doon sa loob na trupa na ng SAP. Kaya doon kami nag-wave, nag-focus kami doon. Nag-bounce lang kami. Tapos dahan-dahan hanggang naman dikita namin, kaya nung dikita namin, unti-unti kami umatras ng umatras, kaya doon nagsimula yung conversation na ang gusto lang namin makuha yung kahit namatay ng mga tropa dyan na SAP, yung mga bangkay na lang. Yun na lang yung sinabi sa amin ng ground commander ng taga-SAP doon. Dahil alam niyang wala na, patay na yung mga tao niya. Oo, Kung sir. sino man yung ground commander na yon, alam niya yon. Oo sir, kasi wala na, zero na talaga sir. Alauna pala na 1 PM pa lang ng hapon. Wala na sir, zero na talaga, wala na makontak. Alas 10:30 pala ng umaga, paunti-unti na nawala. Hanggang alauna, wala na talaga makontak siya doon sa wala na siya makuha na communication doon sa loob na nag-operate sa SAP. Zero na. Anong oras yung last talaga na putok? Yung last na putok na narinig ko, yun lang, yung isang SAP 44 nga na survive. Yun ang muling putok na narinig ko na parang nag-invite sa akin na kung sa kanilang putok man yun, hindi man ganun kaputok yun kasi yung putok kaya isa dalawa lang. Ibig sabihin nun, hindi putok na naglalaban yun. Parang withdrawal sa amin tawag doon. Kaya inintay ko na lang. Inintay ko na kasi hindi umandar tangke. Inintay ko na lang talaga siya na kung anong ba yun. Tapos nakita ko may nakita kong tao sa daan. Almost mga 700 meters. Nakabike. Yun pala yun. Yun yung survival para na isa. Na nakabike siya. This guy. Tinali yung damit niya sa baywang niya. Tapos hindi na siya. Kung tingnan mo sa malayo, civilian siya talaga. Pero may kalo sa nakuan. Civilian talaga tingnan. Pero may nagayway niya yung baril niya, doon ko nakita talaga na tropa yon. Sabi ko tropa yan kasi iba yung paggawa-gayway ng baril niya, saka napaputok siya. So, kasi first time yata maririnig ito ng madla eh. Pero ano talaga nangyari at anong sa SAP 44 at ano ang naitulong ng Army. And yung nga, ikaw pa yung nakasave doon sa kahuli-huling survivor ng SAP 44. Anong feeling mo dyan na nandun ka nung mga panahon na yun? Feeling ko na hindi ko ma-explain yung feeling ko. Para na rin akong anghel, naging anghel sa kasama ko at saka naging part
mahirap yung pinagdaanan din namin doon na as a driver, vehicle commander ng isang vehicle ng armored vehicle. Napakahirap kasi nagkikwentro kami ng 5:30 ng umaga. Natapos na ng 4:30 ng hapon. Mahirap din, walang kain. Yung pagod na doon. Wala ka nang, hindi mo na maiisip yung gutom. Maiisip mo na lang yung kasama mo na gusto mo talagang kuha ng buhay, na ma-rescue, ma-responde mo na maging anghel ka, maging bilang anghel ka sa kanila, na malaking tulong na rin, sa malaking impact na pag may marinig na trupa na meron ng mag reinforce sa atin, may parating na malaking impact na sa pagkatao ng isang sundalo yun, kasi ang iniisip noon mabubuhay at mabubuhay pa.